Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Sa mga sandaling ito, ano na kaya itong masasabi ng Malacanang kaugnay pa rin dito sa problema sa asukal at ano kaya itong inaalalayan ngayon ng Malacanang para mabilis na makarecover? Hindi pa ganap na nariresolba ang suliranin sa isyu ng asukal. Ito mismong naging pahayag ng Pangulo sa kanyang pagbisita doon sa lugar na kilala para sa produksyon ng asukal, partikular dyan sa Negros Occidental. At ayon nga kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., patuloy nilang tinutugunan ng mga suliraning nakapaloob dito dahil hindi lamang yung issue ng pag-aangkat at yung tungkol sa dating mga opisyal ang nagiging usapin, kundi pati na yung produksyon at yung season para sa anihan at iba pang mga aspeto. At kinikilala naman ng pamahalaan ang effort o pagsisikap ng mga lokal na kumpanya na makatulong sa pamahalaan hinggil dito pati na yung mga nag-commit na magbebenta ng mas murang asukal, gayon man, hindi pa rin umano ito sumasapat. Pero nagpapasalamat sila sa ipinapakitang suporta ng iba't ibang sektor sa naturang usapin. Samantala, patuloy naman na pinagsusumikapan ng Palasyong Malacanang ang aspetong pangturismo sapagkat ito ang nakikita ng pamahalaan na malaking ambag para sa paglago ng ating ekonomiya. Sa kasalukuyan ay nag-uumpisa na umano ang paglago ng ating turismo. Hindi lamang yung domestic travels ang tumataas ang bilang, kundi pati na yung foreign trip na nanggagaling nga sa malalayong lugar, Europa, Estados Unidos at maging dito sa Asia, patungo naman sa iba't ibang destinasyon dito sa Pilipinas. At ito mano ay malinaw na statement na tayo ay handa na para sa mas pinalakas na ekonomiya ng ating bansa, kasabay ng pagbubukas din ng mga puok pasyalan. Narito pa ang naging mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ay nakabalik na, tayo ay handa na bumalik sa trabaho, tayo ay bumalik na sa eskwelahan ng mga ating mga kabataan, at tayo ay babalik na sa ating dating ginagawa na pagandahin at pataasin ang ekonomiya ng Pilipinas para maging mas maginhawa ang buhay ng bawat Pilipino. Bahagi yan ng pahayag at mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ngayong araw naman ay pangungunahan niya ang ilang aktibidad at kasama na siyempre yung pagtugaygay doon sa mga issue sa Department of Agriculture kung saan siya ang tumatayong kalihim. At ngayong araw ay may mga report din mula doon sa iba't ibang tanggapan dahil siyempre ito yung flag ceremony day, kanya-kanyang report ng kanilang performance at bukas panibagong cabinet meeting ang pinaghahandaan ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So tuloy-tuloy yung pag-promote ng Pangulong Marcos dito sa lalong-lalo na sa mga festival. Siguro sa susunod na taon yung mga festival sa iba't ibang dako ng bansa ay talagang mas marami na yung mga pupunta para dito sa paglago ng ating ekonomiya, lalong-lalo na sa turismo na inaalalayan nga ngayon ng Malacanang. Maliban dyan ay tutok din ang pamahalaan doon sa One Town, One Product. Mukhang ibinabalik pa rin itong sigla nito, mga kabombo, dahil maliban doon sa turismo, ito talaga yung nagpapaangat din sa ating ekonomiya. Produkto pinag-uusapan dito. So, One Town, One Product and One Town, One Festival. Parang ganyan yung lumalabas Halos lahat ng lugar, iba't ibang klase. May Pili Festival yata, may pineapple, may mascara, may iba't iba pang festivities. Pati yung religious activities ay nakakasabay din dito sa mga ganitong aktibidad. At tinatao ito, dinadayo ng milyon-milyong bisita. So yan yung nagpapalakas ng ating turismo at syempre ng ating ekonomiya. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang Kris Aquino nagbabayad na sa kasalanan ng kanyang mga magulang kasabay ng pagdating ng divine justice na pinakahihintay ng pamilyang Marcos. Kris Aquino sisimulan ng mamaalam sa kanyang mga anak sa patuloy na paglala ng kanyang karamdaman. Ito ang mainit na balitang umanigagan ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinang at komento sa mundo
mundo ng social media. Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated kayo lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kabayan, kung ang Marcos ang masama, bakit ang mga Aquino ang kinarma? Ito ay yung matinding tanong ng mga kabati or batikang political vloggers sa mga natitirang dilawan kasunod ng paglitaw ng ilang mga litrato na binansagang Queen of all media na walang iba kundi si Chris Aquino, kung saan ay makikitang halos butot balat na lamang ito. Sa isang Instagram post ay namaalam si Chris Aquino sa lahat ng kanyang masusugid na tagasunod at higit lalo na sa kanyang mga anak. Matapos nga naging Twitter post ni Chris Aquino ay naglabas din ng kanyang hinaing at komento ang isang matinong netizen ng mga bagay na maaring nakaapekto sa naturang aktres sa pagpatuloy ng paglala ng kalagayan nito. Matatandaan kamakailan lamang na naging viral ngayon sa mundo ng social media na sabing larawan ng Queen of all media na kitang-kita ang pagbagsak ng kanyang katawan at pagbaba ng timbang nito na na-share nito sa publiko sa pamamagitan ng kanyang Instagram post. Matapos lamang ilang oras matapos i-post si Chris Aquino sa kanyang Instagram ang pagsabing picture ay umaning ito ng samot-saring komento sa mundo ng social media. Dahil nga di mo na sa naging balitang ito ay ilan sa ating mga kababayan ngayon ang nagsasabi na marahil ito na nga raw ang kabayaran sa lahat ng kasalanan ng kanyang pamilya at ginawa di mo nito ng taong noong sila pa ang nanunungkulan sa palasyo. Ilan na rin sa marami sa ating mga kababayan at maging sa ilis celebrity ang nagbigay ng dasal para sa mabilis sa ikagagaling ng Queen of social media. Ngunit mas marami pa rin sa ating mga kababayan ang tila naantig sa naging panawagan ng dating senador at ngayon ay presidente ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Pangulong Bongbong Marcos Jr. dahil sa kabila ng alitan ng kanilang pamilya at mga taga-suporta ng mas pinili pa di mo nitong manawagan sa marami sa kanyang mga supporters sa ipagdasal pa rin si Chris Aquino alang-alang sa kanyang mga anak, pamilya at mga kaibigan na nag-aalala sa kanya. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umaniaga ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinahing at komento sa mundo ng social media. The netizens posted, I don't know if may mga magagalit sa sasabihin ko, pero what happened to Chris is the fruit of her own deeds. I am not trying to ruin anything. I am only stating my side. Sa buhay kasi ng bawat tao, alam natin na lahat ng gagawin natin, mapamaganda man or masama, ay may kaakibat na kapalit. Kung maganda, edi blessings, pero kung hindi naman ay sigurado akong parusang balik. We are bound to commit mistakes because we are human, pero hindi natin dapat to gawing lisensya para maliit o mambuso ng mga ibang tao. Sabi nga kung ano ang ginawa mo sa kapwa mo, ay tiyak na yun din ang balik sa iyo. The Aquinos is an undeniable one of the most prominent family in the Philippines. They have everything from the time that the Ninoy and her wife, Cory, leads the Philippines. Of course, may mga bagay na hindi pagkakaunawaan at isang kandalo na hindi pa rin mabubura sa kahit na anumang panahon. Sariwa pa sa mga tao ang mga di malilimutang pangyayari na sumagot sa kasaysayan hindi lamang ng Pilipinas, kundi mas lalo na sa mga Pilipinong dinanas ang kalupitan ng nasinaunang panahon. Hindi ko sinasabi na puro kasama na nangyari noon. My point here is, darating ang panahon na maniningal sa iyo ang kapalaran. Hindi man sa iyo kundi tiyak sa mga mahal mo naman sa buhay. Hindi ka pwedeng magsawalang kibo sa mga nangangabuso ng iwan ng pamilya mo sa maraming tao. Kasi kung patuloy kang mananahimik at hindi maninindigan sa kung ano ang tama dahil sa pangalan na pinoprotekta ng inyong angkan ay mananatili sa sumpa ang lahat ng dadaan sa mga susunod na salinlahi ng iyong pamilya. Magmula na maupo sila sa pwesto, marami talaga nangyaring hindi maganda. Lahat ng problema natin ngayon, karamihan dito ay sa maling desisyon na ginawa nila. Pero may mga bagay rin naman na kahit papaano ay nakatulong sa iilan nating mga kababayan. With all honesty, I pray and hope that she will admit and once and for all, her family caused so much pain for many Filipinos, especially ang mga biktima ng Hacienda Luisita, who serves as a living testimony that their time is the time that people are begging for fair judgment but they choose to put justice in their own hands. And sa naging komento na ito na marami sa ating mga kababayan ay kumpirmadong marami nga sa kanila ang sumang-ayon sa nasabing komento ng isang loyal Bongbong Marcos supporters na naimpluwensya ng dating senador na ipagdasal si Chris Aquino anuman ang nakaraan ng kanilang pamilya. Dahil nga di mo sa naging balitang ito ay bumilib lalo marami sa ating mga kababayan na dahil sa kabila ng kaliwat kanan na paninira na ilang pamilya ni Chris Aquino sa presidential aspirant at yan ay Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa walang iba kundi si Bongbong
Marcos Jr. ay hindi di mo rito nagawang balikan o gantihan ng ilang mga masasakit na salita ang angkan ng mga Aquino matapos ang samot-sanay akusasyon at pambibintang sa pamilyang Marcos. Gayun pa man, dasal pa rin ang gustong ipaabot ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na mga loyal at solidong tagahanga na dating senador si Bongbong Marcos Jr. maging ang kanyang pamilya, na kung ano man ang sakit ni Chris Aquino, dalangin at ipagdasal ba daw di umano nila ang mabilis sa paggaling nito alang-alang sa kanyang pamilya. At yun na nga mga kabayan, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hiling at komento tungkol sa video na ito, please comment it down. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli, ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.